Ate, gusto ko ng isang manto. Anak, malapit ka na. Anong sustansya ba meron sa manto? Ate, isang manto lang po ang gusto ko. Isang manto, 60 sentimos. Anak, wala kang pera sa card mo? Paano nangyari yan? May pera ako sa card ko. Siya yung sa eskwelahan. Nabuntis na si Lintang, di ba? Ang laki na ng tiyan. Isang 60 sentimos naman to. Hindi pa kayang bilhin. Sino kaya ang ama ng bata? Hello, Ma. Nilipat mo ba ang pera sa card ko? Ikaw na babae, anong gagawin mo sa napakaraming pera? Ako ang mag-iingat para sa'yo. Ma, anong klaseng damit ba ito ang pinili mo para sa akin? Ang pangit, ayaw ko. Kung ayaw mo, okay lang. Halika, kunin mo ito at bumili ulit. Ma, pera ko yan para sa panganganak. Malapit na akong manganak, pakibalik na po ang pera. Hindi kailangan ng pera sa panganganak. Maghanap ka lang ng lugar at manganak ka na. Ma? Lintang, maaga namatay ang tatay mo. Matagal na akong nag-asawa ulit. Huwag mo na akong tawagan. Malulungkot si Ruo kapag nalaman niya. Ma, nakikiusap po ako. Ibalik mo na po sa akin ang pera. Ah, Tangtang, anong nangyari sa'yo? Hindi naman siguro manganak ka sa loob ng dormitoryo ng babae, hindi ba? ako. Ang tiyan ko. Masakit ang tiyan ko. Tangtang, nasaan ang tatay ng bata? Bilisan mo, tawagan mo siya para ihatid ka sa ospital. Ang tatay ng bata. Doktor, anong nangyari sa lola ko? May sakit sa puso ang pasyente, kailangan siyang operahan sa puso. Bilisan mong mangalap ng pera. Magkano ang kailangan? 500,000. 500,000? Paano ako magkakaroon ng ganoong kalaking pera? Kakamatay lang ng tatay ko? At nagpakasal ulit ang nanay ko. Mula pagkabata, iniwan ako sa probinsya. Lumaki ako kasama ang lola ko. Hindi po problemahin ng nanay ko ang lola ko. Kailangan kong iligtas ang lola ko. Doktor? Doktor? Doktor, nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo? Iligtas mo ang lola ko, please? Tingnan mo ang gastos sa operasyon. Kaagad akong maghahanap ng pera. Unahin mo na siyang operahan. Ineng, may mga patakaran ng ospital. Wala rin akong magagawa dyan. Tumayo ka na. Ineng, ang bayad sa operasyon ng lola mo matutulungan kitang bayaran. Ngunit, kailangan mong pakasalan ang apo ko. Pakasalan ang apo mo? Vegetative state ang apo ko. Gusto ko, ikaw ang maging asawa niya para guminhawa siya. Asawa para guminhawa? Babae. Ito ang aking apo. Siya rin ang iyong asawa. Ipinakonsulta ko ito sa isang dalubhasa at sinabi ng dalubhasa na kailangan kong humanap ng isang bagong kasal na pampaswerte para paswertehin ang aking apo at ikasal. Kapag ang yin at yang ay magkatugma na, magigising ang aking apo. Ikasal? Pero, ganito ang kalagayan niya. Talaga bang maaari ito? Tiyak na mangyayari. Ito ang alak na pangkasal na ibinigay sa akin ng dalubhasa. Basta sabay ninyong inumin, maaari na kayong ikasal. Nainay? Ibibigay mo ba talaga sa akin ang 500,000 piso? Tiyak na tiyak, sa oras na kayo ay ikasal, ipapadala ko agad ang pera sa iyo. Manugang, binabati ko kayo sa inyong gabing pangkasal, masaya. Ito, ang asawang parang gulay. Para kay Nainay, lahat ay handa kong gawin.
Sino ka? Ako? Ako ang iyong bagong kasal na pampaswerte. Umalis ka. Ayaw kitang makita. Umalis ka. Ayaw niya pang ang tumingin sa akin. Hay, kumusta ang manugang ko? Lola? Gising na siya. Talaga? Napakagaling, gising na ang apo ko. Hindi talaga ako binigo ng maestro. Maaari ko nang iligtas si Lola. Tangtang, Lola, gising ka na. May magandang balita ako sa iyo. Nakakita na ako ng pera. Operahan na tayo kaagad. Tangtang, matanda na si Lola. Huwag mo nang gastusan si Lola. Lola? Lola? Ano ang kinain mo, Lola? Iluwa mo? Iluwa mo kaagad. Tangtang, alam kong masunurin ka. Pero ang katawan ni Lola, alam ni Lola mismo. Walang kwenta. Ang tangtang natin. Mula pa pagkabata ay kasama na si Lola, naghirap sa probinsya. Hindi ka noon. Ayaw kong maging pabigat kay Tangtang. Hindi ka noon. Lola, Lola, iluwa po natin. Iluwa po. Doktor, doktor. Doktor? Pagkatapos nito, ikaw na lang ang matitira. Huwag kang matakot. Si Lola at si Papa ay nasa langit, magdarasal para kay Tangtang. Lola? Lola, huwag kang umalis. Lola? Lola? Buntis ka. Ano? Buntis ako? Nabuntis ako. Nang asawa kong parang gulay. Wala na si tatay at lola. Siya na lang ang nag-iisang pamilya ko. Ipanganak ko siya. Anong numero ng telepono ng tatay ng bata? Asawang parang gulay? Ito ba? Tatawagan ko siya. Wag. Wag mo siyang tawagan. Bakit? Ako ang lola. Para sa pangkasalang kasintahan na pakakasalan niya. Umalis ka. Ayoko na kitang makita. Umalis ka. Galit na galit siya sa akin. Hindi niya kami mamahalin ng bata. Ayokong makinig sa kanya. Kailangan ko pa maghatid ng order para kumita ng pera sa panganganak. Salamat. Tagahatid ng order, hindi ka maaaring pumasok. Hindi, may customer na nag-order dito. Bakit hindi ako makapasok? Hindi mo pa ba alam? Maya-maya darating na si Henyo Swan. Henyok Swan? Siya ang CEO ng Bo Group, ang bilyonaryong Buddha. Henyok Swan, ikaw na tagahatid ng order? Hindi ka maaaring pumasok? Baka makabangga mo si Henyo Swan. Hindi, talagang mag-overtime na ang order ko. Nagmamadali talaga ako. Papasukin niyo na ako. Teka, ikaw na tagahatid ng order? Kapag nakabangga mo si Henyo Swan, hindi sapat ang 10 buhay mo para bayaran? Umalis ka na? Umalis ka na? Umalis ka na? Umalis ka na? Aray! Aray! Umalis ka kaagad! Sa ngayon, ganito. Hindi ako mukhang tagahatid ng order, tama? Pwede na siguro akong pumasok? Hindi ka ba natatakot mamatay? Aray! Umalis ka. Darating na si Henyok Swan.
Magandang araw, Henyo Swan. Search 1. Ha? Siya ba yun? Search 1! Pasensya. Itong nagde-deliver ng pagkain, sabi ko na nga, kayong mga mababang uri, bawal pumasok dito. Ayan, nabunggo mo pa si Search 1, di ba? Tingnan mo, nadumihan mo ang damit ni Sir Juan, lumayas ka na. Oy, oy! Ay, Search 1, Search 1! Mga gwardiya ba kayo rito? Opo, opo. Hindi kailangan dito ang mga ganitong aso bantay na katulad ninyo. Tanggal na kayo. Magsilayas. Search 1, maawa po kayo. Search Maawa 1. po kayo. Hal? Anong tawag mo sa akin? Mahal ko? Ang ganitong paraan ng pakikipagkilala, laos na yan. Buntis na bagets. Nagkamali ba ako ng tao? Sigurado akong nagkamali ako. Paano naman magiging si Sir Juan ang asawa kong dating koma? At ama ng anak ko? Naku, patay. Madelay na ang order kong ipapadeliver. Kuya, narinig ko na 8 buwan na ang nakalipas. Naghanap si Lola ng bride para sa pampaswerte at siya pa ang unang tumabi sa'yo. Noon kasi, nasa koma ka pa. Itong bride na pampaswerte, sa pilitan kang inangkin. Grabe, parang hayop talaga. Sir Juan, narito ang inyong tubig. Yung bride na yon matapos kang damayan ay naglaho. Si Lola, matagal na siyang hinahanap at gusto pa ni Lola na ang bride na yon ang magbigay sa'yo ng mga anak para palakihin ang linya. At isilang ang susunod na tagapagmana ng napakalaking yaman ng pamilya Bo. Binili lang siya ni Lola, hindi ko naman siya gusto. Kapag nahanap na siya ni Lola, sakto, makikipag-divorce ako. Kapag nahanap na siya ni Lola, saka ako makikipag-diborsyo sa kanya. Sige kuya, wag muna nating pag-usapan ang magandang bride na yan. Maraming magagandang babae dito. Tatawagin ko sila para makita mo. Halika, pasok. Magandang gabi, Sir Bo. Kuya, tingnan mo. May nagustuhan ka ba? Paalisin mo sila. Kuya, wala kang nagustuhan? Anong klaseng babae ba talaga ang gusto mo? Hello po. Alam niyo po ba kung paano pumunta sa lugar na ito? Huwag mo akong tanungin, hindi ko alam. Hello po. Alam niyo po ba kung paano pumunta sa lugar na ito? Kuya, bakit nakatitig ka sa buntis na babae na yan? Gusto mo ba siya? Malaki ang tiyan niya, bakit pa siya nagde-deliver? Nasaan ang asawa niya? Patay na sigurado ang asawa niya. Paano mo nalaman? Para hayaan ang kanyang asawa na may malaking tiyan. Lumabas at mag-deliver. Kung hindi patay, ano pa? At Sing, Kuya, bakit ka biglang bumahin? Ay, kapag biglang bumahin, ibig sabihin may nagsasalita tungkol sa'yo. walang kwenta. Ang kuya ko ay nalasing na. Ngayon, bigyan mo ang kuya ko ng isang babae. Sino ang aayusin? Binibining Bo, matagal ko nang hinahangaan si Ginoong Xuan at ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong makita siya. Ako, Zhao Sisi, isang supermodel, may magandang katawan at sexing figura para paglingkuran ng kapatid ko. Hindi masama. Nasa room 609 ng kapatid ko. Hanapin mo siya. salamat Binibining Bo.
Salamat, Binibining Bo. Room 906, dito na. Magandang gabi. Bakit napakainit? Bakit napakainit? Magandang gabi. Ang order niyo ay na... Ikaw. Hello kuya, mainit ba sa'yo ngayon? Nag-aayos ako ng isang babae para sa iyo. Magkano ang ibinayad niya sa'yo? Ay, ito ay isang rush order. Binigyan niya ako ng 500. Ama milyong pesos para gawin ito? Bitawan mo ako. Maliit na buntis? Pwede bang gawin ito? Oo naman. Magaling ako rito. Magaling? Gaano ka kagaling? Lahat ng nabigyan ko ng serbisyo, binibigyan ako ng 5 bituin. Mukhang marami ka na ring naserbisyuhan. Oo naman. Hanggat binibigyan nila ako ng pera, sa isang araw, marami akong pwedeng tanggapin na kliyente. Mukha kang parang bulaklak na inosente pero hindi ko inakala. Mabuti pa umalis ka na. Hindi mo pa ako binabayaran? Anong ginagawa mo, Xuanye? Bakit ang bango niya? Ang amoy na ito. Parang naamoy ko na sa kung saan. Ano ba ang ginagawa mo, Xuanye? Buntis ako. Tinanong kita kanina. Sabi mo ayos lang. Bo Xuanze, kahit pa binigyan ka ng gamot, hindi mo pwedeng saktan ang isang hayop ka ba? Ibigay mo sa akin ang numero ng asawa mo. Ano? Tatawagan ko ang asawa mo para sunduin ka at ihatid sa bahay niyo. Wala kang asawa? May asawa ako. Ay, may asawa pala. Mr. Juan. Di ba usapan? Yung pera ko? Mr. Xuan, huwag kang gumawa ng kalokohan. May asawa ako. Eddie, hindi ka binibigyan ng pera ng asawa mo? Maski isang kusing, hindi ko ibibigay sa'yo. Umuwi ka at hanapin ang sarili mong asawa para hingan ng pera. Mr. Xuan, delivered na ang order mo. Bakit hindi mo ako bibigyan ng pera? May utang ka pa sa aking 500 pesos na tip.
Isa kang buwisit. Hindi ba sabi, nasa room 609 si Mr. Swan? Bakit hindi ko nasaan ba talaga siya? Sisi, tingnan mo. Hindi ba si Mr. Swan yan? Bakit si Mr. Swan? Lumabas sa room 906? Mr. Swan. Naku, Sisi. Yung buntis na delivery rider. Bakit din siya? Lumabas sa kwarto ni Mr. Swan. Baka naman, nagustuhan ni Mr. Swan yung buntis? Kanina nga, napansin ko na tumingin si Mr. Swan sa buntis na yan. Walang hiya. Buntis na. Nanlalandi pa rin kay Mr. Swan. Tingnan mo kung paano ko siya pagbabay. Anong ginagawa mo? Halika rito. Bitawan mo ako. Pumasok ka. Pumasok ka. Ah, sino kayo? Anong balak ninyo talaga? Sa hitsura mo, mukhang estudyante ka pa ano? Nakausli ang tiyan mo, pati naglakas loob ka pang akitin si Master Swan. Sinasabi ko sa'yo, si Master Swan ay akin. Hindi ko siya nilalande. Sabi mo hindi, nakita ka naming lahat. Lumabas ka mula sa kwarto ni Master Swan. Isang buntis, hindi ka man lang karapat-dapat makipag-agawan sa supermodel naming si Sisi. Na kahit mapatingin sa'yo si Master Swan, kasalanan mo na agad iyon. Ang tigas ng bibig mo, pag nabugbog ka, titino ka rin. Ikaw na isang estudyante, kung kani-kaninong lalaking salbahe ka nakipaglandian, ang dinadala mong bastardo? Hindi bastardo ang anak ko. Mahal kong anak iyon. May ama siya. Ang bastardo ng kung sinong lalaki, hindi ka dapat isilang. Huwag niyo sasaktan ang anak ko. Nakikiusap ako sa inyo. Mahal. Nagdurugo ako. Manganganak na ako sa banyo. Kuya, ang lunas. Huwag nang maulit. Kuya, nangangako ako. Hindi na maulit. Tayo na. Kuya, yung pampaswerteng nobya mo, tumawag sa'yo. Bakit niya ako tinatawagan? Pinakasalan niya lang ako dahil sa pera. Kinamumuhian ko ang ganitong klaseng babaeng mapagsamantala. Kuya, bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Sagutin mo na ang telepono. Mahal? Mahal, sagutin mo na ang telepono. Mahal? Kuya, sagutin mo na ang telepono. Tingnan mo kung ano ang sasabihin niya sa'yo. Hello? Mahal? Mahal, sa wakas ay sinagot mo na ang telepono. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Ayoko nang makita ka. Mahal? Mahal, huwag kang maghangap. Alam kong ayaw mo akong makita. Pero baka manganganak na ako. Nagdadalang tao ako sa anak mo. Ano ang sinabi mo? Nagdadalang tao ka? Ang bride for good luck ay nagdadalang tao pala. Ang pamilyang po, magkakaroon na ng tagapagmana ng bilyong kayamanan. Magiging tatay ka na. Pagkatapos ng gabing iyon, nabuntis ako. Ngayon, dinudugo ako. Baka manganak ako sa banyo. Nasaan ka ngayon? Nasa banyo ako ng Lishui Hotel. Manganganak ako sa banyo. Narito rin pala siya? Bakit naman ganoon kasakto? Pupunta na ako agad. Ay, kuya, hintayin mo ako. Panginoong Xuan, Batang Ginoong Bo, bakit kayong dalawa ay bumalik na naman? Nasaan ang comfort room ng mga babae? Comfort room ng mga babae? Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Bilisan mo at dalhin mo ang kuya ko. Mangganganak na ang asawa ko sa comfort room ng mga babae. Kung may mangyaring masama, sa apo naming may bilyon-bilyong halaga mula sa pamilya. Bo, wala sa inyo ang makakapanagot. Panginoong Xuan, Batang Ginoong Bo, dito po. Dito po ang comfort room ng mga babae. Dito po kayo. Darating ang asawa ko maya-maya. Aba, pupunta ang asawa mo para hanapin kami. Takot na takot kami. Anong trabaho ng lalaki mo? Hindi naman siguro siya kagaya mo. Isang delivery rider? Siguro, isa siyang trabahador sa construction. Naku, tinatakot pa kami ng lalaki niya. Baka naman ang asawa mo. Ang dakilang Buddha ng lungsod ng Ye, si Panginoong Xuan. Kung ang asawa niya ay si Panginoong Xuan, luluhod ako at hihingi ng tawad sa kanya. Sisi,
Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. May lakas loob na akitin si Panginoong Xuan. Turuan siya ng leksyon. Dakpin ninyo siya para sa akin. Asawa ko? Darating ka ba talaga? Ako at ang aming sanggol ay kailangan ka ngayon. Tutulungan kitang alisin ang iyong anak sa labas ngayon. Panginoong Xuan, Asawa ko! dito na po. Panginoong Xuan. Bilisan niyo, umalis kayo. Paano nakarating dito si Mr. Xuan? Diyos ko, Sisi, yung lalaking yun, baka si Mr. Xuan yun, di ba? Mr. Xuan, bakit po kayo narito? May tao ba sa loob nito? Wala po. Tumabi ka. Mr. Xuan, pambabae po itong palikuran. Sigurado po ba kayong papasok kayo? Mr. Xuan, napakabihira niyo pong makita, wag na po kayong pumasok. Kung makita po ng mga tao na pumasok si Mr. Swan sa palikuran ng kababaihan, baka po masira ang reputasyon ninyo. Bakit nyo hinaharangan ang daan? May ginawa ba kayo sa taong nasa loob? Wala po. Wala po akong ginawa. Alam niyo ba kung sino ang nasa loob? Kung malaman ko na sinaktan niyo sila, tapos kayo. Dalhin nyo sila. Opo. Mr. Swan? Mr. Juan! Wala po. Wala pong tao sa loob. Mr. Swan. Kuya, bilisan mo at tignan mo. Ano na ang nangyari sa tagapagmana mo at sa nobya mong piniling makapagbigay ng suwerte? Mr. Swan, wala pong tao sa loob. Mr. Swan. Mr. Swan. Tapos na, tapos ako. Bakit wala ni isa? Kuya, nasaan sila? Hindi ba sinabi mo, nandito ang pangkasal na bagong kasal? Kuya Xuan. Bakit ka narito, Kuya Xuan? Dahil dumating si Kuya Xuan, hahayaan kitang mabuhay. Umalis ka na. Si Kuya Xuan ang dumating. Hindi ang asawa ko. Hindi na ako makapaghintay pa. Kuya Xuan, tayong ilan lang ang narito. Walang iba. Oo nga, Kuya Xuan. Baka may nagbiro lang. Niloko ka? Ang lakas ng loob niyang lokohin ako? Puro kasinungalingan ang pagbubuntis, pati ang pagdugo. Hindi ko talaga siya dapat pinaniwalaan. Masamang balita, Kuya Xuan. Nawawala ang lola. Paano nawala si Lola? Si Lola ay tiyak na mag-isa na naman. Lihim na hinahanap ang mabilisang kasal na bagong kasal. Hanapin agad si Lola. Bilis, tara na. Alam ko na. Hindi niya kami papansinin ng anak ko. Ambulansya? Kailangan ko ng ambulansya. Manugang? Nasaan ka, Manugang? Pinahirapan mo ang lola sa paghahanap. Ay, ano ang nangyari sa buntis na ito? Dudugo na siya, bilisan, tawagan ng ambulansya. Pakiusap, padaanin ako. Manugang. Apo sa pamangkin, nahanap din kita. Anong nangyari sa'yo? Apo sa pamangkin, buntis ka. Dalian mo, ipadala mo ang apo mo sa pamangkin sa ospital. Magkakaroon ka na ng apo sa tuhod. Ay, buti kang apo sa pamangkin. Huwag kang matakot. Halika. Ay, nandito ang lola. Huwag kang matakot. Ihahatid ka ni lola sa ospital. Tingnan mo ang tiyan niya. Ang laki, baka kambal. Apo sa pamangkin, gising ka na? Lola? Ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Nasalba na ang bata. Kambal ang dinadala mo. Haha.
Buntis ako ng kambal? Malapit na ang due date mo. Malapit ka ng manganak. Kaya nga, dapat kang magpahinga. Alam ko, salamat doktor. Walang anuman. Apo sa pamangkin. Kami sa pamilya ng Bo ay iisa lang ang nagmamana. Hindi ko inakala na magdadala ka ng swerte sa apo ko. Hindi lang niya pinagaling ang apo ko, kundi buntis ka pa ng kambal. Ikaw ang aming sa pamilya ng Bo, malaking bayani. Lola, dahil wala akong pera para sa prenatal checkup, kaya hindi ko rin alam na buntis ako ng kambal. Walang pera? Anong ibig mong sabihin? Papasabihan ko ang apo ko na bigyan ka ng 100 milyong yuan para sa panggastos mo. 100 milyon? Apo sa pamangkin, hindi mo pa rin ba alam kung sino ang asawa mo? Hindi po. Ngayon sasabihin ko sa iyo, makikinig kang mabuti. Ikaw ang bilyonaryong asawa at ang dinadala mo sa tiyan ay ang bilyonaryong apo dahil ang asawa mo ay ang Master Buddha ng Jiangcheng, si Bo Xuanzhe na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Siya ang bilyonaryong Bo. Bo, ano nga ulit? Ay naku, bakit hindi ko maalala? Kamakailan lang kasi, malilimutin ako. Sabi ng doktor, mayroon daw akong Alzheimer's disease. Apo kong babae, hindi mo naman siguro didirihin si Lola, di ba? Lola, paano ko naman kayo didirihin? Mahal ko lang kayo. Mahal ko rin ang apo kong babae. Si Lola. Lahat ng bagay ay nakakalimutan. Maliban sa isang bagay, hindi nakakalimutan. Iyon ay ang mahanap ang apo kong babae. Simula nang mawala ang aking lola, si Lola ang tanging mabuti sa akin sa mundong ito. Para siyang tunay kong lola. Tumatawag ang asawa mo. Hello? Apo ko. Lola, ang dami ko ng tawag sa inyo. Bakit hindi nyo sinasagot? Nasaan kayo ngayon? Apo, may magandang balita ako sa'yo. Nahanap ko na ang apo kong babae. Ngayon, kasama ko siya. Ano? Nahanap na ni Lola ang bride na pampaswerte. Hindi mo alam? Ang asawa mo ay... Anong nangyari sa kanya? Bobo, nagdadalang tao ang asawa mo ng kambal. Magiging tatay ka na. Pero, ang sorpresang ito ay dapat sabihin mismo ng apo kong babae. Hambog, paano ka naging asawa? Iniwan mo ang asawa mo mag-isa sa labas? Ha? Bilisan mo. Ngayon na, agad. Pumunta ka rito at sunduin mo ang asawa mo. Ang asawa mo, naghanda pa ng malaking sorpresa. Naku, nagkataon. Naghanda rin ako ng sorpresa para sa kanya. Kuya, ano ang sorpresa na inihanda mo para sa iyong pangkasal na nobya? Presidente, ito po ang mga dokumentong hinihingi ninyo. Akin na. Nasaan kayo ngayon? Pupuntahan ko na kayo. Lola, may performance ako mamaya. Pakiusap, papuntahin mo siya sa Kyungho University. Pumunta ka sa Kyungho University para hanapin ang asawa mo. Sige. Apo kong babae, kayong mag-asawa ay magkikita sa Kyungho University. Ha 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 ha. Lola, sa tingin ko hindi niya ako magugustuhan. At hindi rin niya magugustuhan ang anak namin. Kuya, dadalhin mo ang divorce paper sa pangkaswerteng kasal? Didiborsyohin mo siya? Ang nangahas na lokohin ako sa pagpapanggap na buntis. Bakit ko pa siya itatago kung hindi ko didiborsiyuhin? Pero kuya, hindi mo pa nakikita ang pangkaswerteng kasal mo. Bakit hindi niyo muna magkita? Paano kung magustuhan mo? Imposible. Paano kung ang maliit na buntis at ang pangkaswerteng kasal ay pareho ang hitsura? May asawa na ang maliit na buntis na iyon. Paano mangyayari iyon? Walang mas nakakakilala sa apo ko kaysa sa akin. Ang apo kong babae ay isang napakabuting babae. Siguradong magugustuhan ka ng apo ko sa unang tingin. Ha 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 ha. Hindi kuya. Hindi ba kung walang asawa ang maliit na buntis na iyon, plano mo na siyang panagutan? Siya ay gumagawa ng ganoong bagay. Ang hindi ko gusto. Gumagawa ng ganoon? Gumagawa ng ano? Hindi ba ikaw ang pinakamalapit na nakakaalam kung ano ang ginagawa niya? Hindi ba ikaw ang nagdala sa kanya? Hindi kuya. Mayroon ka bang hindi pagkakaintindihan? Tama na.
Huwag mo nang banggitin pa ang maliit na buntis na iyon. Sa huli, simula ngayon ay hindi ko na siya muling makikita. Tara na, punta sa Kyungho University. Kuya, isama mo ako. Ikaw at ang pangkaswerteng kasal ay may sorpresang paghaharap. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Hintayin mo ako. Malapit na ang performance? Tingnan ninyo, maganda ba ang damit ko? 8,800 piso ang damit na ito. Napakaganda! Chian, siguradong ikaw ang pinakamagandang sa performance ngayon. Walang makakapantay sa iyo. Sinong walang mata? Oh, hindi ba ito ang ating campus crush ng Kyohoku University na si Lintang? Campus crush man siya. Ano naman, nasa eskwelahan pa rin at nabuntis. Hindi kilala ang ama. Nandito ako para sa reporting performance, hindi para makipagtalo sa inyo. Ay, Lintang, kailangan ng evening gown para sa reporting performance? Mayroon ka ba? evening gown, hindi nga niya kayang bilhin ng 6 na sentimong tinapay. Lintang, sino ba talaga ang asawa mo? Sabi mo, taga-probinsya ka lang? Baka naman nakahanap ka ng isang lalaking taga-probinsya, isang pulubi? Haha, umuwi ka na sa probinsya para manganak? At ngayon, si Kiang Kian lang ang magiging bida ng reporting performance. Legal akong nabuntis at nanganak. Ayokong hadlangan ng pagbubuntis ang aking pag-aaral. Kailangan kong dumalo sa reporting performance ngayon. Lintang, huwag kang magpakapiloso po. Xuanye? Xuanye. Maliit na buntis. Bakit ka nandito? Estudyante ka rito? Oo. Estudyante ka. Pero lumalabas ka pa rin para gawin yon? Nagtatrabaho ako sa labas para kumita ng pera. Ay, Xuanye, pwede mo ba akong bigyan ng pera? Gusto kong bumili ng isang gown para sa recital. Wala ka man lang pera, pambili ng gown? Ang asawa mo, hindi ka binibigyan ng pera? Itong si Lintang, paano niya nakilala si Xuanye? Talagang ahas. Hemp, kahit ahas, ano ngayon? Kasal na rin naman at buntis. Xuanye, hindi mo alam, itong si Lintang, may malaking tiyan, pero ang asawa niya ay hindi kailanman nagpakita. Huwag na nating pag-usapan ang pagbibigay sa kanya ng pera pambili ng gown. Siya, kahit 6 na sentimong pandesal, hindi na niya kayang bilhin. Totoo ba ang sinasabi nila? Ang asawa mo, hindi ka man lang inaalagaan? Kung gayon, alam ba ng asawa mo na lumalabas ka para gawin yon? Sinuportahan ako ng asawa ko sa aking trabaho. Ano? Hindi niya binigyan ng pera pang gastos, pinagtrabaho pa para kumita ng pera? Anong klaseng walang kwentang asawa yan? Sumama ka sa akin. Ngayon, ilabas mo kaagad ang walang kwenta mong asawa para sa akin. Ngayon, kung hindi ko siya bugbugin, hindi na ako si Pu Xuanze. Napagkasunduan naming magkita dito. Ang asawa ko, dumating na siguro? Mahal, dumating ka na ba? Nasaan ka? Honey, magkita tayo sa coffee shop ng Jingbei University. Pupunta ako para makipagkita sa isang tao ngayon. Balikan kita, tiyak na tutulungan kita. Makikipagkita rin ako sa isang tao. Kuya, nasaan na ba yung kasal para swerte na nobya? Malapit na. Kuya, ano ba talaga ang hitsura ng kasal para swerte na nobya? Hindi ko alam. Siya ang nagpuwersa, ang sumira sa iyo, ikaw pa talaga.
Ay, nandyan na, nandyan na. Maliit na buntis? Xuanye, bakit ka nandito? Dapat ako ang magtatanong sa iyo niyan. Bakit ka nandito? Nandito ako para makipagkita sa asawa ko. Nandito siya para makipagkita sa kanyang walang kwentang asawa? Napakagaling ng pagkakataon. Nandito ako para makipagkita sa aking kasal para suwerte na nobya. Buti na lang at gusto ko ring makita ang walang kwentang asawa mo. Sige, pasok tayo. Sige. Ikaw? Ikaw? Kuya, bakit nakaupo ka kasama ng buntis? Maliit na buntis, hindi ka pwedeng umupo dito. General Xuan, dito lang ako uupo. Ikaw na maliit na buntis? Sinabi ko na hindi kita bibigyan ng pera. Bakit hindi mo ako bibigyan ng pera? Karapatan ko yan. Nasaan ang asawa mong walang kwenta? Nandito ako para lang makita ang asawa ko. Makikita ang asawa niya? Hindi ba ito ang table number 06? Baka mali ang naipadala kong impormasyon? Ito ang table number 06. Tama, ito ang table number 06. Pero, bakit narito si General Xuan? Kuya, sabi ng buntis, pumunta siya para makita ang asawa niyang walang kwenta. Ang asawa niyang walang kwenta ay baka. Ikaw? Ikaw ba ang aking asawa, ikakasal? Comatose. Maliit na buntis? Ikaw? Lintang? Chulin, bakit ka nandito? Sabay tayong lumaki sa probinsya? Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? At narinig ko pa na pagkatapos mong magbuntis, maraming nang-aapi sa iyo sa eskwelahan. Simula ngayon, poprotektahan kita. Chulin ako. Sino ka? Ako ang asawa ni Lintang. At ang tatay ng bata. Kanina akala ko, ang maliit na buntis na ito ang aking bride para sa suwerte. Mukhang nagkamali ako. Lintang, umalis na tayo. Huwag kang umalis. Ano ang gusto mong gawin? Aha, ikaw pala ang asawa niyang walang hiya. Matagal ko nang tiniis ka. Ay! Si kuya, sinaktan ng tao dahil sa maliit na buntis na ito. Ginoong po, bakit ka nananakit ng tao? Ay, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lintang? Shulin? Ano ang ginagawa mo? Maliit na buntis. Makipaghiwalay ka agad sa asawa mo. Ano? Napalakihan ng tiyan. Pinapakain ka lang ng tinapay ng asawa mo. Hindi ka man lang binibilhan ng damit panggabi. Hindi ka rin pinagagastusan ng pera at pinapagawa ka pa ng ganoong trabaho para kumita. Hiwalayan mo na agad ang ganyang asawang salbahe. Hiwalayan mo na agad ang ganyang asawang salbahe. General Xuan, wala kang pakialam sa mga bagay ko. Ayaw mo akong sundin, hindi ba? Anong sumisipa sa akin? Ang mga sanggol ko, dahil sinasaktan mo ang kanilang ina. Ang mga sanggol mo? Buntis ako ng kambal. May 2 sanggol pala sa tiyan niya? Bakit kapag hinahawakan ko ang kanyang mga sanggol, lubos akong masaya? Kuya, pinatakbo mo na lang ang maliit na buntis? Ganun na lang? Buntis siya ng kambal. Anong kambal? Hindi ko inaasahan na ang asawang salbahe ng maliit na buntis ay ganito kahusay. Ang aming pamilya po ay laging iisang supling lang. Kambal ay hindi man lang namin maisip. Anong ibig mong sabihin? Kinuwestiyon mo ako? Paano ko magagawa iyon, kuya? Kuya, talaga bang hindi mo na siya papansinin?
Magandang araw. Ikaw ba si Ginang Lintang? Ako nga. Ako ang sekretarya ni General Xuan. Pakisunod sa akin. Ginang Lintang, magbibigay kami ng libreng damit panggabi para sa iyo para makadalo ka sa pagtatanghal ng ulat. Ayusan si Ginang Lin. Ito ang lahat ng nilalaman ng aking performance report. Salamat po sa inyong lahat. Tiyan, talagang ikaw ang naging sentro ng atensyon. Lintang, hindi mo ako kalaban. Ngayon, tawagin natin si Estudyanteng Lintang. Estudyanteng Lintang. Estudyanteng Lintang. Teka, nasaan siya? Ma'am, wala po kasing pera si Lintang pambili ng gown. Kaya po itong performance report, hindi na po siya sasali. Kanselahin na lang. Sandali lang po. Wow! Diyos ko, ang ganda-ganda naman ni Estudyanteng Lintang. Ang gown na suot ni Estudyanteng Lintang, parang nakita ko na sa magazine. Napakaswerte. Paglabas pa lang ni Estudyanteng Lintang, direktang nalampasan niya si Likian. Bakit may suot na gown si Kian Chian? Saan galing ang gown niya? Wow, ang ganda talaga. Nakakainis. Magandang araw po sa inyong lahat mga guro at estudyante. Ako po si Lintang mula sa klase 27. Ang titulo ng aking report ay Elemento ng Bamboo Weaving Flower Vessels sa disenyo ng modernong damit at aplikasyon. Kuya. Tapos na kuya. Si Bossy CEO in love with a little pregnant woman. Ikaw ay umibig. Nahulog ka sa pag-ibig, di ba? Pero itong buntis na babae, medyo maganda, kaya pala gusto ng kuya ko. Ang asawa niya. Hindi siya bibilhan ng gown. Kuya, bilhan mo siya. Ang mahalaga, itong gown na ito ang pinakabagong modelo. Nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ito ang lahat ng nilalaman ng aking ulat sa pagtatanghal. Salamat sa inyong lahat. Lintang, may magandang balita ako. Kanina, may isang misteryosong sponsor. Nagbigay sa iyo ng scholarship. 100,000 piso ang halaga. Ma'am, gusto kong malaman kung sino ang misteryosong nagbigay. Gusto ko siyang pasalamatan. Ito ay anonymous sponsorship. Hindi gustong ibunyag ng misteryosong sponsor ang kanyang pangalan. Sige po, salamat ma'am. Napakahusay ng kapalaran ni Lintang, di ba? Kuya, sinasaktan mo na naman ang babaeng buntis, padala ka na naman ng scholarship at ng gown. Marami akong pera. Hindi ba pwede? Pwede. Kuya, may emergency meeting sa kumpanya. Kailangan mong bumalik kaagad. May lakad ako. Sa ibang araw na lang, alagaan mo si Lola. Hindi ko na naman makikita ang asawa ko. Ay, hey, apo sa tuhod. Nakita mo ba ang asawa mo? Lola? Hindi ko nakita ang asawa ko. Sabi niya may lakad siya kaya umalis na siya. Naku, sayang naman. Lola, may magandang balita po ako. Kanina lang may misteryosong nagbigay sa akin ng 100,000 piso scholarship. Ay naku, itong sponsor na ito, may magandang paningin. Apo sa tuhod, mukhang nagugutom na si Lola. Lola, ihahatid ko po kayo kumain. Ay, Tara? Lola, doon po kayo umupo.
Ay, Tangtang. ay, manugang ko. Sino sila? Lola, sila ang nanay ko, stepdad, at stepsister ko. Tangtang, matagal ka na naming hinahanap. Ang laki na ng tiyan mo. May magandang balita ako para sa iyo. Interesado sa iyo si Mr. Wang. Sabi ni Mr. Wang, basta wala lang ang batang ito, papakasalan ka niya kahit ano pa ang nakaraan. Sinabi pa ni Mr. Wang, kaya kanyang bigyan ng 1,000,000 pisong panghimuyod. Ang Mr. Wang na sinasabi mo ay ang matandang iyon na mahigit 60 anyos? Halos kasing laki ko na ang apo niya. Nanay, paano mo ako? Ipapakasal sa ganyang klaseng tao. Lintang, anong ibig mong sabihin dyan? Kahit matanda na si Mr. Wang, mayaman naman siya. Tingnan mo nga ang sarili mo. Nag-aral kasama ang isang kung sinong lalaki at nabuntis. Si Mr. Wang, mabuti na nga lang na hindi niya iniintindi ang Tama, Lintang. Kahit stepdad mo ako, pero ako at ang nanay mo para sa ikabubuti mo lang. Tingnan mo si Mr. Wang, napakayaman. Kung pakakasalan mo siya, swerte mo na iyon. Ibigay mo sa kanya ang swerteng iyon. Gusto ba ni Guyuro iyon? Ikaw. Tangtang, pwede bang maging mas matalino ka? Nitong mga buwan na buntis ka, ang kung sinong lalaking iyon, hindi ka man lang dinalaw. Sundin mo na lang ang nanay at pumunta sa ospital. Basta wala na ang batang ito, pwede na tayong magpakasal kay Mr. Wang. Ayoko. Ang anak ko, walang sino man ang pwedeng humawak. Tangtang, sumama ka sa nanay. Sundin mo ang nanay mo. Tara. Bitawan niyo ako, ayoko. Tigil. Habang narito ako, makikita ko kung sino ang mang-aapi sa manugang ko. Apo sa tuhod? Oh, ang apo mo. Siya, yung sa ating si Tangtang, ang wild na lalaki, di ba? Sinasabi ko sa'yo, ako ang tunay na nanay ni Lintang. Ayoko silang magkasama. 1,000,000 lang, ipinagkasundo ang kanyang anak sa isang 60 taong gulang na matanda. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat maging ina. 1,000,000 lang? Makakapaglabas ka ba ng 1,000,000? Ano ba ang 1,000,000? Wala yan sa paningin ko. Tingnan mo ang suot mo, punit-punit. Makakapaglabas ka ba ng 1,000,000? Narinig ko si Lintang sa school, pati ang 6 na sentimong tinapay. Hindi na niya kayang bilhin. Ang matandang babae na yan, ayaw pa rin sa 1,000,000. Oo nga. Ang apo mo ay isang dukhang hampas lupa. Ano ang ipinagmamayabang mo dyan? Magkapareho nga kayo ng pamilya. Mababaw ang tingin. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa sapat ang 1,000,000 para pakasalan ang apo kong babae dahil ang bigay kaya sa pamilya namin ay bilyon ang unit. Maglalabas ka ng bigay kaya na bilyon? Lola, Ang gandang apo sa tuhod, worth it ang presyo. Ikaw na matandang babae, magyabang ka lang dyan. Kung gayon, ilabas mo ang bilyong bigay kaya para makita namin. Kaya mo pang sabihin, matandang babae, trilyong bigay kaya, makakapaglabas ka ba? Ilalabas ko. Matandang babae. Wala kang mailabas, di ba? Ang galing. Nakalabas pala ang card na ibinigay sa akin ng apo ko. Nakalimutan ko. Ito ang bigay kaya ko. Lumang lola, sino ba ang walang bank card? Sino ang nakakaalam kung may pera ba dyan? Ikaw na namamatay na matandang babae. Napakadungis ng iyong suot. Sa tingin ko, ang card mo ay dapat. May 1 piso. Matandang lola, sa tingin ko, ang card mo ay isang walang laman na card. Ginamit mo itong walang laman na card para lokohin kami, hindi ba? Kung may pera o wala. Hindi ba malalaman kung iswipe? Dahil gustong mapahiya ng matandang lola na ito dito, pagbigyan na natin siya. Mga tao, Patingnan nyo sa kanila ng maigi kung gaano karaming pera ang nasa card na ito. Sige, iswipe ko na ngayon. nainay. Apo, ayos lang. hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin. Lumang lola, mamaya lang. Hihilamusan ka. Naglalaro. 10 piso lang ang laman ng card na ito. 10 piso. Mas marami kaysa sa inaakala ko. 100 piso. Lumang lola, mayroon ka pa palang 100 piso? Masyado ka naming minaliit? 1,000 piso. 10,000.
100,000. 1,000,000. Ano? 10 milyon. 1 bilyon. Diyos ko, 10 bilyon. Patingnan mo sa akin. Bilangin natin ang mga 0. 1 0, 2 0, 3 0, 4. May 9 0. 9 Talagang 10 bilyon. Ang matandang lola na ito ay may 10 bilyon. Nakita mo na ba ng malinaw? Apo, nang ikaw ay ikinasal sa aming pamilya, medyo nagmamadali. Ngayon, ang lola ay may 10 bilyon bilang dote. Formal na tinatanggap ka bilang aming bilyonaryong manugang. Bilyonaryong manugang na babae. Sino ba talaga itong matandang bruha? Paano siya nagkaroon ng 10 bilyong pangkasal? Saan ba talaga ikakasal si Lintang? Hindi maganda. Ano ba talaga ang nangyayari? Na-overload ang POS machine. 2 lang ang dahilan. Isang dahilan ay ang laman ng card na ito ay higit pa sa 10 bilyon. Ano naman ang isa pang dahilan? Ang isa pang dahilan ay wala namang pera sa bank card na ito. Ito ay isang peking card na may virus. Ay, alam ko na. Itong matandang bruha, peke ang card na ito. Ang apo mo ay isang dukha. Peke talaga ang card na ito. Security, dakpin nyo itong impostor. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong galawin ang lola ko. Bitawan niyo ang lola ko. Nangangahas kayong saktan ako. Bitawan niyo ako. Ikaw na matandang bruha, nagpapanggap ka pa rin. Saktan niyo itong matandang bruha. Pag sinaktan, magiging maamo yan. Bitawan niyo ang lola ko. Huwag ninyo siyang galawin. Anong ginagawa ninyo? Dumating na si Manager Wang. Sasabihin ko sa inyo, si Manager Wang ay maimpluwensya at makapangyarihan. Nakita na niya si Ginang Pu. Boss Wang, nandito na kayo. Anong ginagawa nyo rito? Boss Wang, nakita niyo na si matandang Ginang Bo, tama? Ay, tama nga. Nag-alok pa ako ng tsaa kay matandang Ginangbo. Ang isang taong kasing galang niya, hindi nyo makikita sa buong buhay nyo. Oo. Ang galing mo talaga, Boss Wang. Ang tungkol kay Lintang, naasikaso na ba? Inaayos na. Bilisan nyo. May limitasyon ang pasensya ko. Kung hindi lang siya estudyante sa kolehiyo at may kaunting ganda, kukunin ko ba siya na segunda mano na? Boss Wang, yung pinangako niyo sa akin, huwag na huwag ninyong kalimutan. Huwag kang mag-alala. Boss Wang, dito po ngayon may isang matandang hukluban, may hawak na card at nanloloko. Sinusubukan namin siyang turuan ng leksyon. Talaga? Nasaan? Titingnan ko. Ay, oo, Boss Wang. Dapat mong bigyan ng leksyon ang matandang hukluban na ito. Sige. Ito ang matandang hukluban na ito. Boss Wang, kailangan mo agad makahanap ng tao para bugbugin siya ng husto. Ikaw bang matandang hukluban na ito? Matandang Ginangbo, pakiinom ng tsaa. Matandang Ginangbo. Paano napunta rito si Lola Bo? Lola? Lola, maayos ka lang ba? Ayos lang ako. Chief Wang, bakit mo hinayaan na makalabas ang matandang ito? Manloloko lang siya. Chief Wang, bakit mo ako sinasaktan? Ikaw na walang pakiramdam. Ang laki ng gulo mo. Chief Wang, may hindi ba tayo pagkakaunawaan? Ang matandang ito ay isa lamang. Ikaw. Chief Wang, ikaw? Ikaw din ang nagkakagulo. Chief Wang, wala akong sinasabi. Bakit pati ako sinasaktan mo? Patay kayo. Wag lang sana ninyo akong idamay. Chief Wang, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi mo parusahan ang matandang ito? Sa halip ay kami pa ang sinasaktan mo? Matandang ito? Ang lakas ng loob mong sabihin iyan. Alam ba ninyo kung sino siya? Manloloko lang siya. Manloloko lang. Sasabihin ko sa inyo, siya ay... Siya pala. Siya ang lola ni Lintang. Ano? Wang Zong, si Lintang ay pinakasalan. Ang apo nitong matandang babae, apong lalaki. Ang manugang nitong matandang babae. Manugang. Hindi ko naman narinig na nagpakasal si Xuanye. Ang taong ito ay napakapur. Hindi siya kamukha ng kagalang-galang at maringal na si Madam Bo. Mukhang nagkamali ako.
Ikaw na matandang babae, nandito ka lang para magdaya. Lintang, paano mo napakasalan ang mahirap na yan? Ako na lang ang pakasalan mo. Mabibigyan kita ng 1 milyong pangkasal. Dapat kang magpasalamat. Huwag kang mangarap. Ay, hindi ako magpapakasal. Imposible. Alam mo ba kung sino ako? Si Wang Zong ay ang presidente ng kumpanya at kamakailan lang nakipag-ugnayan siya sa Bo Group. Bibigyan siya ng Bo Group ng isang malaking proyekto. Tama. Alam mo ba kung ano? Ang Bo Group? Ang CEO ng Bo Group ay ang boss sa Yecheng, bilyonaryo, tinatawag na Xuan Ye. Nakipag-ugnayan si Wang Zong sa maimpluwensyang si Xuan Ye. Malaki ang kanyang kinabukasan at si Wang Zong ay nagbigay ng tsaa kay Madam Bo. Ngayon, alam mo na kung gaano kakabuti sa iyo ang nanay mo, di ba? Si Wang Zong ay isang tao na mahirap hanapin. Lintang, sasabihin ko sa iyo, kung magpapakasal ka kay Wang Zong, hindi lang siya magbibigay sa iyo ng 1 milyong pangkasal, kundi ire-refer niya ako kay Madam Bo at Xuan Ye. Pagdating ng panahon, mapapangasawa ko na si Xuan Ye. Ang makasal sa Bojia at maging ginang ng Bojia, iyan ang tunay na mayayamang manugang. Kaya pala ganito ang mga pangyayari. Ako rin naman ang iyong anak. Ngunit ginagawa mo lang ako, napanapak. Ma, bakit mo ako ginagawa ng ganito? Tangtang sumama ka sa akin ngayon din. Ayoko. Tigilan niyo ako. Nangahas kayong saktan ako at ang aking manugang. Tatawag ako ngayon para papuntahin ang apo ko rito. Hello, Lola. Apo, halika na rito. Ako at ang iyong asawa ay sinasaktan ng iba. Ano? Kuya, si Lola at ang iyong pangkasal na nobya ay inapi. Lola at kayo? Saan kayo ngayon? Kami ay nasa Shuxiang Hotel. Sige, pupunta ako dyan ngayon. Ihanda ang sasakyan. Tinawagan ko na ang apo ko. Papunta na siya. Malapit na ang katapusan ninyo. Ikaw na matandang hukluban, takot na takot ako. Ang apo mo ay isang mahirap na pulubi. Sino ang matatakot? Tamang-tama, tingnan natin kung ano ang hitsura ng mahirap na pulubi na iyon. Paano siya makakakumpara kay Manager Wang? Pagdating niya, magpapakumbaba lang siya kay Manager Wang. Apo, huwag kang makinig sa kanila. Pagdating ng asawa mo, tuturuan niya sila ng leksyon. Lola, nakaraang beses hindi. Kung nakita ang asawa ko, ngayon ba talaga makikita ko na siya? Oo. Mamaya, magkikita kayo. Kuya, nakaraang beses hindi mo nakita ang iyong pangkasal na nobya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay makikita mo na. Naglakas loob silang mang-api kay Lola. Gusto kong makita kung sino ang naghahanap ng gulo. Xuan Ye? Bakit ka nandito, Xuan Ye? Lola? Lola, anong nangyari sa'yo? Lola? Lola, dadalhin kita sa ospital. Hindi ka maaaring umalis. Hayaan nating itong matandang babae mamatay dito. Hindi pa namin nakikita ang iyong mahirap na asawa. Lumayo kayong lahat sa akin. Kuya, nasaan ba si Lola at ang mapapangasawang iyon para sa swerte? Xuan Ye? Xuan Ye? Maliit na buntis? Bakit ka narito? Xuan Ye. Xuan Ye! Pakiusap, iligtas mo ang aking lola. Nagkasakit ang lola ko, ayaw nila akong dalhin siya sa ospital. Pakiusap, iligtas mo siya. Ang lola mo? Xuan Ye. Ikinasal si Lintang sa Ampetk, isang mahirap. Ibig sabihin, lola ng mahirap na iyon. Ang lola ko talaga ay hindi na maaaring maghintay pa. Pakiusap, iligtas mo siya. Nakipaghiwalay ka na ba sa asawa mo? Ano? Kung gusto mong tulungan kita, ngunit kailangan mong makipaghiwalay sa asawa mo. Xuan Ye? Hindi ako makikipaghiwalay. Sa ganyang klase ng walang kwentang asawa, ayaw mo pa ring hiwalayan? Kung hindi mo siya hihiwalayan ngayon, hindi kita tutulungan. Hindi na pwedeng maghintay si lola? Sige. Xuan Ye, pumapayag ako. Hihiwalayan ko siya. Tulungan mo ako. Pero gusto kong makita ang inyong divorce certificate. Binabalaan kita, kung maglakas loob kang lokohin ako. Ihahagis ko ang asawa mo sa dagat at ipapakain sa pating. Umalis ka. Sabi ng kuya ko, ayaw niya kayong makita. Umalis ka.
Kuya, hintayin mo ako. Lola, pwede na kitang dalhin sa ospital. Paano nakilala ni Lintang si Xuan Ye? Hindi ko rin alam. Ayos na ang lola mo. Huwag kang mag-alala. Lola, ang galing. Ayos ka na. Kanina takot na takot ako. Lola, nakilala ko ang isang tao. Pinipilit niya akong hiwalayan ng asawa ko. May kapangyarihan at impluwensiya siya. Hindi ko siya pwedeng kalabanin. Ngayon din pupunta ako sa Civil Affairs Bureau. Patawad. Hoy, Apo. Bilisan mo at pumunta ka rito. Lola? Lola, anong nangyari sa'yo? Bakit ka napunta sa ospital? Apo, bilisan mo at pumunta ka sa Civil Affairs Bureau para hanapin ang aking apo sa batas na babae. Ang bagong kasal na pangontra suwerte ay nasa opisina ng pagpapatala ngayon, ganoon ba? Anong ginagawa niya doon? Lola, huwag po kayong magmadali. Dahan-dahan lang po ang pagsabi. Sasabihin ko sa inyo, nakakita siya ng isang tao at ang taong iyon, pinipilit siyang makipagdiborsyo sa iyo. Ano? Huwag mong sirain ang kasal ng iba. Itong taong ito, napaka-weird naman. Pinipilit pang makipagdiborsyo ang iba. Apo, bilisan mo at pumunta sa opisina ng pagpapatala. Kailangan mong protektahan ang manugang kong babae. Hello, mahal. Nasaan ka ngayon? Nasa opisina ng pagpapatala ako ngayon. Makikipagdiborsyo ako sa iyo. Siya ba ang pumipilit sa'yo? Mahal, ang taong iyon ay napakabangis na tatakot ako. Kahit hindi ko gusto, itong bagong kasal na pangontra suwerte at gusto ko rin siyang diborsyuhin, pero ang maglakas loob na bantaan siya at pilitin siyang makipagdiborsyo sa akin, sa tingin ko ang taong iyon ay nagsawa na sa buhay. Ikaw ngayon, hintayin mo ako sa opisina ng pagpapatala. Malapit na ako. Apo, ang manugang kong babae, kailangan mong ibalik siya. Ang nga pala, kung makasalubong mo ang taong iyon na pumipilit sa kanyang makipagdiborsyo, ang weirdong iyon, bugbugin mo siya ng husto. Ang galing. Darating na ang asawa ko. Hindi ko na kailangang katakutan ng Panginoong Xuan. Kuya, ngayon lang ako nakakita ng taong nangahas pilitin ng bride na pangontra swerte na makipagdiborsyo sa'yo. Sino ba talaga yan? Sino kaya yan? Ngayong mga araw na ito, talagang nakakakita ako ng iba't ibang klaseng tao. Ang basura ng asawa, ng maliit na buntis. Ang kakatuwang taong pumilit sa bride na pangontra swerte na makipagdiborsyo sa akin. Bakit ang dami ng naghahanap ng kamatayan kamakailan lang? Kuya, bumahing ka na naman. May nambubwisit na naman sa'yo, di ba? Noong nakaraang 2 beses ay hindi mo nakita ang iyong pangontra swerte na bagong kasal. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay makikita muna ang kanyang tunay na mukha. Interesado ka ba sa kanya? Hindi naman. Gusto ko lang makita kung sino ang taong nagpawalang bisa sa'yo at makita na rin kung sino yung kakatuwang taong yan. Panginoong Xuan, Ginoong Bo, nakarating na po tayo sa tanggapan ng ugnayang sibil. Darating na ang asawa ko. Asawa ko. Ikaw Bakit ba yan? ikaw? Maliit na buntis. Bakit ka nandito? Hindi ba ikaw ang nagpilit sa akin na makipag-divorce sa asawa ko? Pinilit? Ako ang nagpilit sa iyo na makipag-divorce sa asawa mo? Maliit na buntis, huwag kang magpakawalang hiya, di ba? Sinasagip kita. Sinasagip ang sanggol sa tiyan mo. Ayoko. Ako? Ayokong makipag-divorce sa asawa ko. General Xuan, bitawan mo ako. Bakit ayaw mong makipag-divorce sa asawa mo? Ayoko talaga. Makipag-divorce sa asawa ko. Huwag mo siyang ihulog sa dagat para ipakain sa pating. Grabe kung paano mo siya ipagtanggol. Ibig sabihin mahal mo siya? Ako, mahal ko ang asawa ko. Ikaw pala, mahal mo ang isang walang kuwenta. General Xuan, huwag mo siyang pagsabihan. Wala naman siyang ginawa sa'yo. Bitawan mo ako. Maliit na buntis? Gusto mo bang palitan ng asawa mo? Anong bagong asawa? Halimbawa, ako.
General Xuan, ayoko. Maliit na buntis. Ngayon bibigyan kita ng isang pagpipilian. Pipiliin mo bang walang kuwenta na iyon bilang asawa o ako bilang asawa? Ikaw, gusto mong maging asawa ko? Xuanye, alam kong may kapangyarihan ka, pero pakirespeto ang sarili mo. Ang asawa ko lang ang mahal ko. Ang asawa ko lang ang gusto ko. Maliit na buntis, bulag ka ba? Hindi mo ba alam kung gaano karaming babae ang nagkakagusto sa akin? Bakit? Ayaw mo sa akin? Gusto ko lang na kami ng asawa ko at ang baby sa tiyan ko ay magkasama habang buhay. Kuya, iyang maliit na buntis. Bakit tumakbo? Ano bang kulang ko kumpara sa asawa niya? Nagsiselos ka, kuya? Kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, huwag ka nang magsalita. Nasaan na ang swerteng nobya? Saan siya pumunta? Hindi ko alam. Bakit hindi pa dumarating ang asawa ko? Tatawagan ko ang asawa ko. Hello, Ma. Bakit? Kayo tumawag? Lintang, dali. Pumunta ka rito sa Pamilya Gu. Hindi ko bahay yan. Hindi ako babalik? Nandito ang urna ng lola mo. Kung hindi ka pupunta, itatapon ko ang urna ng lola mo sa imburnal. Huwag mong galawin ang urna ng lola ko. Babalik na ako agad. Mukhang sa susunod na lang kami magkikita ng asawa ko. Itong bride na gagamitin para sa good luck wala rito. Tara na, bumalik tayo para tingnan si Lola. Apo, nandito na kayo. Nasaan ang aking apo sa batas? Hindi ko nakita. Lola, wala siya sa Civil Affairs Bureau. Oo nga, Lola. Hinanap na namin ang kuya ko, pero wala kaming nakitang kahit sino. Hindi tama. Ang apo ko sa batas ay pumunta sa Civil Affairs Bureau. Saan pumunta ang apo ko sa batas? Naku, siguradong dinala ng pamilya Gu ang apo ko sa batas. Apo, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun, Lola? Noon, nang ikasal sa'yo ang apo ko sa batas, dahil sa napaka nagmamadali, walang kasalang nangyari, talagang naagrabyado ang apo ko sa batas. Ngayon, inuutusan kitang magdala ng napakalaking dot sa pamilya Gu para magbigay ng alok. Sasama ako sa'yo para salubungin ang aming bilyonaryong manugang sa pamilya Bo. Bitbit ang mahal na bigay kaya para pakasalan ng may sakit na ikakasal. Tama. Lola, hindi ako pupunta. Bakit? Dahil hindi ko gusto ang may sakit na ikakasal. Ang gusto kong tao ay... Ang sakit ng dibdib ko. Bakit ang ay napakapait? Bakit ako nagkaroon ng apo na ganito? Hindi nakikinig, pinapaaga mong makita ko ang lolo mo. Pupunta ako. Ganyan ang masunuring apo. Apo, hindi ka lolokohin ni Lola. Kung makita mo ang may sakit na ikakasal sa pamilya Gu, tiyak na mai-inlove ka sa kanya. Kuya, talaga bang papakasalan mo ang may sakit na ikakasal? Paano ang buntis? Ang buntis na iyon, ang gusto niya lang ay ang asawa niya at hindi niya ako gusto. Kaya kaming dalawa ay tapos na. Pero, hindi mo rin. Gusto ang may sakit na ikakasal. Sapat ng gusto siya ni Lola. Gusto niya ng pera, marami akong pera. Basta't mapaligaya niya si Lola, tara na. Paano nakilala ni Lintang si Young Master Xuan? At si Young Master Xuan pa ang nagprotekta sa kanya. Ngayon, kayo, kailangan ninyong bigyan ako ng paliwanag. Siguradong inakit ni Lintang si Young Master Xuan. Hindi ko inakala na ang babaeng ito, kahit buntis, hindi pa rin nagbabago. Ma, akin si Young Master Xuan. Presidente Wang, Yuru, pabalik na si Lintang mamaya. Sisiguraduhin kong paparusahan ko siya ng husto. Ma, nasaan ang urn ni Lola? Ibigay mo sa akin ang urn ni Lola. Ibalik mo sa akin. Ma, bakit mo ako sinasaktan? Nagpakasal sa isang dukha at nagkaroon ng anak sa labas. Inaakit mo pa rin si Young Master Xuan? Alam mong gusto ni Yuru, si Young Master... Inaagaw mo pa ang lalaki sa... Bakit ka ba napakasama? Lintang,
Isa ka lang lumang gamit at may anak ka pa. Hindi ka magugustuhan ni Young Master Xuan. Magpakasal ka na lang sa akin. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Ibalik mo sa akin ang urn ni Lola. Ikaw! Madam, may nangyari. Anong nangyari? Magandang balita. Napakagandang balita. Dumating si Young Master Xuan na may dalang napakamahal na dote para mag-propose. Opisyal ng papakasalan ni Young Master Xuan ang bilyonaryong manugang ng pamilya Bo. Talaga ba? Yuro, narinig mo ba? Si Young Master Xuan na may dalang napakamahal na dote, pumarito para pakasalan ka na magiging manugang na may bilyong halaga. Si Xuan Ye ay na-love at first sight sa akin. Ang galing. Magiging bilyonaryong manugang ako. Magiging siginang bona. Naku, Yuro. Ikaw talaga ang mabuti kong anak. Hehe, napakatalino mo. Hehehe. Binibining ko. Hindi nga ako nagkamali sa iyo. Bati na bati. Salamat sa iyong pagsuporta, Presidente Wang. Madam, sa pagkakataong ito, si Lola Bo ay kasama si Xuan Ye para salubungin ang magiging bilyonaryong manugang ng pamilya. Si Lola Bo at si Xuan Ye magkasama? Opo. Makikita mo kung gaano kahalaga ako sa pamilya Bo. Noong nakaraan, hindi namin nakita si Lola Bo. Hindi ko inakala na gusto pala ni Lola Bo ang euro namin. Bakit nakatunganga kayo dyan? Bilisan nyo, ihanda ang wedding gown para kay Yuro. Ikakasal na siya agad. Bukod pa rito, tumawag, ipinaalam sa lahat ng kamag-anak at kaibigan. Sabihin sa kanila na pumunta silang lahat. Nako, ngayon, ang pamilya Gu natin ay uunlad ng husto na. Ayos. Mabuti. Wow! Euro, ang ganda mo ngayon. Ikaw ang pinakamagandang nobya. Siyempre naman, ang Euro natin, ikakasal na sa napakayaman na si Xuan Ye. Siya ang bilyonaryong manugang ng pamilya Bo. Dati pa, gusto ko na talaga si Euro. Kapag si Euro naging ginangbo na, buong lungsod Ye ay susunod na sa Euro. May Juan, Jian Hua, si Euro ay napakatalino. Sa hinaharap sana, mas matulungan mo kami. Oo naman. Oo naman. Tiyak na hindi ko kayo malilimutan. Ha ha ha. Inay, maaari mo bang isauli ang urn ng Lola? Pakiusap? Ay, hindi ba ito si Lintang na lumaki kasama si Lola sa probinsya mula pagkabata? Siya? Nagpakasal siya sa isang mahirap na walang kuwenta at nagdadalang tao pa sa isang anak sa labas. Hindi bastardo ang anak ko. Huwag ninyong pagsalitaan ang anak ko. Lintang, ano ngayon kung landiin mo si Young Master Xuan, hindi niya magugustuhan ng isang buntis. Ako ang gusto ni Young Master Xuan. Nasampal ka sa mukha, ano? Ano? Nakikita si Yuru na suot ang wedding gown, magpapakasal na kay Young Master Xuan, magiging manugang ng pamilya Bo na bilyonarya, galit na galit. At pulang-pula na ang mga mata, ano? Ahahaha. Ano? Nais pa ring landiin ni Lintang si Young Master Xuan? Ito ay isang malaking biro. Si Young Master Xuan, pati siya, itong si Lintang, hindi ko alam kung sinong dukhang lalaki ang pinakasalan. Palagay ko yung dukhang lalaki na iyon. Matanda na, at pangit at walang pera, tiyak na nahihiya siyang magpakita sa tao, ano? Mama, pwede mo bang ibalik sa akin ang urn ni Lola? Maibabalik mo ba sa akin? Dumating na ang napakamahal na bigay kaya. Napakamahal na bigay kaya. Koronang Phoenix at mga kapa. Isang Ice Crystal Luminous Pearl. Isang pares ng Emperor Green Jade Bangle. 10 bilyong dowry. Diyos ko! Kapag kumilos si Young Master Xuan, malalaman mo agad ang halaga. Ang ganoong kalaking at napakamahal na bigay kaya. Ngayon lang ako nakakita. Mga kakaibang kayamanan, perlas at jade, 10 bilyong dowry. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito. Euro. Talagang naging manugang na siya ng bilyonaryo. Siyempre. Mama! Nakakainis ka ba? Lintang, gusto mo bang sirain ang kasal ni Yuru? Mga tao, dakpin niyo siya para sa akin. Mama, ayoko sirain ang kasal. Gusto ko lang ang urn ni Lola. Ibigay mo sa akin, aalis ako agad. Si Young Master Bo at matandang ginangbo ay dumating. Kuya, dumating na si Lola. Napakaganda. Sa wakas, makikita ko na ang aking manugang na babae. Apo, bilisan mo at pumasok. Kuya, tapos na kayo ng buntis na babae. Baka itong nagpapaswerte na ikakasal. Ay may sorpresa pa. Bilisan mo at pumasok. Dalhin si Lintang sa kwarto. Huwag siyang hayaang sirain ang kasal. Mama, bitawan mo ako. Mama! Ginoong Wang,
Ngayon, si Lintang ay sa iyo na. Si Yuro ay naging ginang ng Bo, malaking utang na loob namin sa iyong tulong. Upang magpakita ng pasasalamat, ngayon ay hayaan kang maging ikakasal ng mas maag. Talagang naiintindihan mo. Salamat. Dumating na si Ginoong Xuan. Yuruo, dumating na si Ginoong Xuan para pakasaalan ka. Bilisan mo. Ginoong Xuan, Ikaw ang aking bride para sa swerte. para sa swerte? Ginoong Xuan, ano ang ibig sabihin ng bride para sa swerte? Ha ha ha, Ginoong Xuan, ang aming si Euro, ang iyong bride, Euro. Bilisan mo't ibigay. Ang iyong kamay kay Ginoong Xuan. Ha ha ha. Teka, Sino? Sino ang nagsasalita? Dumating si Ginang Bo. Nakaraang beses hindi ko siya nakita. Si Ginang Bo. Ngayon, sa wakas, ay makikita ko na siya. Euro, balita ko si Ginoong Xuan ay isang napakabait na anak. Kung makuha mo si Ginang Bo, ang trono ng bilyong-bilyong manugang ng pamilya Bo ay sa iyo na. Huwag kang mag-alala. Nanay at tatay, si Ginang Bo, tiyak na magugustuhan ako. Ginang Bo, Lola, Lola, bakit ka nandito? ngayon ang araw ng kasal namin, ni Ginoong Xuan. Umalis ka na. Huwag mong dungisan ang lugar ko. Tumahimik kayo. Batang Jibo. Batang Jibo, Sampalin niyo sila. Alam niyo ba kung sino ito? Ito si Ginang Bo. Ano? Lola, Siya si Ginang Bo. Siya si Siya Ginang si Bo. Ginang Bo. ito ang aking apo. Ako ang ginangbo. imposible. Paano nangyari ito? Ang apo niya, hindi pala siya mahirap at walang-wala, siya pala ang napakalaking boss na si Mr. Xuan. Siya pala, talaga ngang ang Ginang Bo. Apo, sila ang mga taong iyon sa Sichuan Flavor Restaurant, umapi sa akin at sa asawa mo, at muntik pa akong patayin. hinahanap nila ang kanilang katapusan. Ginang Bo, patawad po. Ginang Bo, noon, isang hindi pagkakaunawaan lang ang lahat, patawarin niyo na po kami. Tama po, Ginang Bo. Anong nangyari? Si Ginang Bo at si Mr. Xuan ay magpapakasal kay Guyuro. Hindi ba si Guyuro ay ikakasal sa pamilya Bo at magiging asawa ng isang bilyonaryo? Hump, ang akala lang nila ang papakasalan ng apo ko ay hindi si Guyuro. Ang papakasalan ng apo ko ay ang apo kong babae, ang asawa ng bilyonaryo ng pamilya Bo. Ibig sabihin, si Ginang Bo at si Mr. Xuan ay magpapakasal kay Lintang? Diyos ko! Nasaan ba ang apo kong babae? Dalian nyo at ibigay nyo sa akin ang apo kong babae. Ibigay nyo. Ngayon ako at ang apo ko, dala ang napakamahal na bigay kaya, ay dumating upang pakasalan ang sa pamilya Bo, asawa ng bilyonaryo. Si Lintang pala ang gustong pakasalan ni Mr. Xuan. Si Lintang. Hindi pala mahirap ang pinakasalan ni Lintang. Pinakasalan ni Lintang si Mr. Xuan. Si Lintang pala, ang kanyang asawa ng bilyonaryo. Bilisan mo, nasaan ang manugang ko? Sabihin mo, saan mo dinala ang bride na para sa kuya ko? Kung hindi kayo magsasalita, wag na kayong magsalita pa habang buhay. Ako. Ginoong Wang, ano ang gagawin mo? Huwag kang lumapit. Lintang, ngayon, akin ka na. Ha ha ha. Buntis pa ako. Hayop ka. Ah? Ha ha ha. Ah. Ah? Ibinigay ka na ng nanay mo sa akin, kaya huwag ka nang magpumiglas. Mama? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Anak mo rin ako. Hindi. Dugo ko. Ang sakit ng tiyan ko. Manganganak na ako. Ang nasa tiyan mo ay isang bastardo. Ha ha ha, sumama ka na lang sa akin. Ah! Ha 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 ha! Ah! Ha 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 ha! Ah! Mahal? Bilisan mo at iligtas mo ako. Iligtas mo ang ating anak. Mahal. Huwag mong isipin ang inutil mong asawa. Hindi siya darating. Mahal. Nasaan ka? Manganganak na ako ngayon. Mahal. Nasaan ang manugang ko? Hindi pwedeng makita ni na Lola at Master Xuan si Lintang.
Hintayin lang natin ng kaunti pa. Si Lintang ay magiging sakay Mr. Wang na. Ang hindi ko makuha, wag asahan na makukuha rin ni Lintang. Lola, wala ang manugang ninyo rito. Tama po. Lola, tingnan ninyo. Lahat ng tao rito ay narito. Ang inyong manugang ay hindi talaga pumunta rito. Kung malalaman ni na Lola at Master Xuan, ang mga bagay na ginawa ko kay Lintang, patay ako. Lola, mali ang pinuntahan ninyo. Wala ang manugang ninyo rito. Kayo, talaga bang hindi ninyo nakita ang manugang ko? Mukhang ang aking manugang wala sa pamilya Gu. Lola, dahil wala siya rito, umalis na tayo. Umalis. Mahal! Mahal! Tulungan niyo ako! May tumatawag sa akin. Ang aking manugang, nandoon siya. Apo, bilisan mo, sipain mo, ang pinto, nasa loob ang manugang ko. Wag po. Wag, Master Xuan. Apo, bilisan mo. Ay. Maliit na buntis. Maestro Xuan Xuan, paano ka napunta rito? Ano ang ginawa mo sa kanya? Ako. Ha? Maliit na buntis. May asawa siya. Ang asawa niya ay isang hamak na mahirap. Anong nangyari sa iyo? Ha? Ang sakit ng tiyan ko. Manganganak na ako. Manganganak na. Apo sa pamangkin. Apo sa pamangkin? Lola? Lola, ang sakit ng tiyan ko. Ibinigay ako ng nanay ko. Kay Maestro Wang na iyon? Huwag kang matakot, nandito si Lola. Nandito na rin ang asawa mo. Lola, ano ang sinasabi mo? Ang asawa ng maliit na buntis na ito ay kapatid ko? Anak, anong tinitingnan mo? Masaya ka ba ng sobra? Siya ang iyong pangkaswerteng kasintahan, ang iyong pangkaswerteng kasintahan, at nagdadalang tao pa siya ng isang pares, ng kambal. Ang maliit na buntis ay siya pa lang. Aking asawa para sa kasal ng swerte. Ako pala ang asawa ng maliit na buntis. Dali, dalhin sa ospital. Oh. Ang mahirap na asawa ni Lintang ay si Master Xuan. Bulag ka. Ang aking manugang ay ang bilyonaryong manugang ng pamilya Bo. Ang nasa sinapupunan niya ay ang bilyonaryong apong ginto ng pamilya Bo. Maawa ka po, Master Xuan. Pinuputol ng pamilya Bo ang lahat ng pakikipagtulungan sa iyo. Mula ngayon, ayoko nang makita ka sa Jiangcheng. Master Xuan, ako ang ina ni Tangtang. Patawarin mo ako. Pwe. Huwag mong dungisan ang salitang ina. Hindi ka karapat-dapat. Ang aking manugang, hindi ka kailangan bilang ina. Mula ngayon, kami ang papalit sa iyo. Para mahalin ng husto ang aking manugang. Mula pagkabata, itinapon mo na ang aking manugang sa probinsya. May tao ba diyan? Ibalot ninyo sila at itapon sa bukid. Hayaan silang sa natitirang buhay nila ay magsisisi ng husto sa probinsya. Ayokong pumunta sa probinsya. Matandang ginang Bo, maawa ka po sa amin. Umalis. Kung ano ang itanim, iyon ang aanihin. Bagay sa kanila. Ayos lang. Manugang, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nasa labas lang ako. Master Xuan, sandali lang. Biyayaan ng Diyos ang aking manugang. Biyayaan ng Diyos. Kuya, kaya pala ang asawa ng buntis na babae, ikaw pala. Hindi na nakakagulat na paubo-ubo ka kanina. Ikaw pala ang nagmumura sa sarili mo. Hindi ba't ikaw ang nag-abot sa akin ng gamot noon at ikaw ang naglagay sa buntis na babae sa kwarto ko? Kuya, ano ba ang sinasabi mo? Nagkakamali ka. Anong ibig mong sabihin? Naghanap ako ng babae noon. Pero ang babaeng iyon ay ang supermodel na si Zhao Sisi. Ang buntis na babae ay delivery rider. Si Tangtang? Nabalitaan kong nanganak na siya? Kumusta siya? Bakit mo sinasabing asawa ka ni Tangtang? Ha? Si Lintang ang asawa ko. Lumayo ka sa asawa ko mula ngayon. Ikaw pala ang asawa ni Tangtang? Paano ka naging asawa ni Tangtang? Ha? Ang laki ng tiyan niya. Bakit mo siya pinabayaan mag-isa? Kuya, alam mo ba kung gaano siya kalungkot sa eskwelahan? Nasaan ka nang hindi niya kayang bilhin ng 6 na sentimong tinapay? Nasaan ka nang nagde-deliver siya ng pagkain habang malaki ang tiyan? Nasaan ka naman? Kami ni Tangtang ay magkasama lumaki simula pagkabata.
Itinuturing ko siyang parang tunay kong kapatid. Ang tatay ni Tangtang ay namatay ng maaga dahil sa aksidente. At bago pa mailibing, ang nanay niya ay nag-asawa ulit at ipinadala siya sa probinsya. Si Tangtang ay ganito, nakipaglaban sa buhay kasama ang lola niya habang lumalaki. Si Tangtang ay napakatalento. Maari siyang tumayo sa mas malaking entablado. Ngunit nagkasakit ulit ang lola niya. Para kumita ng pera para sa gamot niya, isinuko niya ang pangarap niya, isinuko niya ang buhay niya. Hindi siya pinagpala ng tadhana kahit minsan. Ang manugang kong babae. Nakakaawa. Napakasipag. Para sa pera, para sa gamot ng lola niya. Kaya ka lang niya pinakasalan para magdala ng swerte. Lola, ibig mong sabihin, si Lintang ay dahil sa pera para sa gamot ng lola niya. Kaya niya ako pinakasalan? Kung hindi, nasa pera mo ba siya? Nagkamali ako. Maling pagkakaintindi ko sa kanya. Nanganak na, nanganak na. Nasaan ang apo kong asawa? Ginoong Bo, Ginang Bo, huwag po kayong mag-alala. Matagumpay na nanganak si Ginang Bo. At binigyan niya kayo ng kambal na lalaki at babae. Ay naku, ang galing, hahaha. Ang pamilya Bo, ngayon, nagkaroon ng kambal na lalaki at babae. Ito ay tunay na biyaya ng mga ninuno. Mabas na ang dakilang bayani ng pamilya Bo. Hehehe. Aba, apo kong asawa. Gising ka na? Lola? Nasaan ang sanggol? Nasaan ang sanggol ko? Tangtang, narito ang sanggol. Tangtang, kambal sila, lalaki at babae. Ginoong Bo? Ginoong Bo? Paano ka napunta rito? Apo kong asawa, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Lola, siya nga! Sinabi niya na kung hindi ko hihiwalayan ang asawa ko, ihahagis niya ang asawa ko sa dagat para ipakain sa mga pating. Ano? Ikaw na masamang bata ka? Nababaliw ka na ba? Apo kong asawa. Siya ang asawa mo. Ang asawa mo ay ang libu-libong milyonaryong boss na si Boss Schwanze. Ikaw ang aking asawang komatos? Tangtang, ikaw ang aking swerte-swertehang munting nobya. Maligayang pagdating po, Ginang. Apo sa tuhod, sila ang mga gold medal na yaya ng sanggol para alagaan ang mga bata. Kumusta po, Ginang? Sila naman ang mag-aalaga sa iyo. Siya ang bahala sa iyong pagkain at pang-araw-araw na pamumuhay at siya naman ang bahala sa iyong postpartum recovery at pagpapapayat. Kumusta po, Ginang? Lola, hindi ko po kailangan ng mga ito. Napakabata mo pa, ngayon ay nasa buwanan ka pa, kailangan mo ng mag-aalaga. Bukod pa riyan, ikaw ngayon si Ginang Bo. Ikaw ang ginang ng tahanan na ito. Tandaan nyo, kailangan ninyong alagaan ng mabuti ang ginang, ang munting binata, at ang aming munting dalagita. Masusunod. Halika, apo sa tuhod. Tingnan mo, ito ang kwarto ninyo ng aking apo. Ha 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 ha. Lola? Magkasama? Kaming matutulog ni Master Xuan? Siyempre naman, mag-asawa kayo, hindi ba? Apo sa tuhod, matulog ka na ng maaga ha. Lola, Matulog ka na ng maaga. Master Xuan, Takot ka sa akin? hindi. Kung gayon ay tinatawag mo pa rin akong Master Xuan? Hindi ba dapat ay palitan mo na ang tawag mo sa akin? Asawa? Patawad. Tangtang. Kasalanan ko ito. Mula ngayon ay aalagaan kita ng mabuti at ang ating mga sanggol. Kakaanak ko lang. Nasa buwanan pa ako. Alam ko.
Ano ba ang tingin mo sa akin? Ha? Kung gayon ikaw, Gusto ko lang humalik. Nasa buwanan ka? Pwede naman siguro humalik, hindi ba? hindi ko alam. Siguro naman pwede. Gusto ko lang dahan-dahang humalik. Apo kong manugang. Buwisit na bata ka. Ano na naman ang ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa mo? Ang apo kong manugang, nagpapagaling pa. Hayop ka ba? Kahit hindi mo na kaya pang pigilan, kailangan mo pa ring pigilan. Hindi po, Lola. Lumabas ka. Habang nagpapagaling ang apo kong manugang, matulog ka sa silid aklatan. Lola, wala po talaga. Lumayas ka. Naku talaga. Apo kong manugang, kung muli kang pahihirapan ng buwisit na batang iyon, sabihin mo lang kay Lola. Pasisipain siya ni Lola na lumuhod sa durian. Salamat po, Lola. Anong salamat? Lahat tayo ay pamilya. Simula ngayon, kasama mo si Lola, kasama mo ang asawa mo, mahal na mahal ka at aalagaan kang mabuti. Lola, Aba, aking mahal. ay Lola, asawa ko. Sa Makalawa, gusto kong bumalik sa eskwela. Aba, apo kong manugang, magpahinga ka pa ng ilang araw. Oo nga. Sa Makalawa, ihahatid kita. Ayos na po ang pakiramdam ko. Kuya, bumalik na sa bansa si Queen Jiang. Alam ko na. Lola, Tangtang, pupunta muna ako sa opisina. Aba, anong klaseng emergency sa kumpanya? Ang napaka-apura niyang umalis. Hindi pa tapos ang pagkain. Lola, mamaya dadalhin ko ang sabaw sa kanyang opisina. Kumain muna kayo. Kumain ka pa ng marami. Ang dating nobyo ni Boss Xuan, si Queen Jiang, ay bumalik na sa bansa. Agad na nagmamadaling pumunta si Boss Xuan at ngayon ay kasama niya si Queen Jiang sa opisina. Xuanze, ang tagal nating di nagkita. Ang tagal nating di nagkita. Ate Jiangli, umalis ka ng 2 taon na agad. Ngayon nakuha mo pa ang Golden Melody Award? Ikaw na ang reyna ng musika. Honey, bakit ka nagmamadaling pumunta rito? Para lang ba makita si Jiangli? Ito ba ang pampabuenas na nobya na hinanap ni Xuanze? Xuanze, ay naku. Siya ang matandang ginangbo. Gumastos siya ng 4 na milyong piso para ipakasal kay Sir Xuan ang isang pampabuenas na nobya. Si Sir Xuan, ni hindi niya siya gusto. Siya, swerte lang talaga. Isang gabi lang ay nabuntis na. Ginawang puhunan ng pagbubuntis para makaangat. Kung ihahambing sa Queen Jiang ng Starlight Shining, sobrang karaniwan talaga. Ngayon, ang unang pag-ibig ni Sir Xuan, si Queen Jiang ay bumalik na. Kaya balik siya sa dati niyang kalagayan. Pasensya. Ang kanduman ko, pwedeng upuan lang ng asawa ko. Kung hindi, magkakaselos siya. Ate Jiangli, kasal na ang kuya ko ngayon. May asawa na siya. Xuanze, pag-usapan na lang natin ang partnership natin. Ate Jiangli, ang Bo Corporation, matagal nang naghahanap ng napakagandang boses. Nung sumali ka noon sa singing competition, bigla kang sumikat. Ngayon isa ka ng reyna. Siguradong ikaw ang unang pagpipilian ng kuya ko. Hindi. Noon ay may isa pang tinig. Malinis at malaanghel. Iyon ang sa loob ng mga taon na patuloy kong hinahanap. Kuya, ang sinasabi mo ba ay si Star? Tama. Si Star, isa siyang alamat. Noon, dahil sa kanyang malinis at malaanghel na boses, nalampasan niya si Ate Jiangli. Nang akalain ng lahat na sasali siya sa singing competition, bigla siyang umatras. Mula noon, bigla siyang nawala. Sa loob ng maraming taon, patuloy ko siyang hinahanap. Pero sa kasamaang palad, hindi ko siya nakita. Kung gayon, si Bo Xuanze ay hinahanap pa rin si Star. Huwag mo nang hanapin, pinabayaran ko na siya noon. Kuya, nawala na si Star.
Kung hindi kaya, makikipagtulungan tayo kay Ate Jiang Li. Bukas, magkakaroon ng banquet ang Bo Corporation at formal naming ipapaalam ang pakikipagtulungan namin sa iyo. Xuanze, sana maging maganda ang ating kooperasyon. Tangtang, Shulin, bakit ka nandito? nagtatrabaho ako sa Bo Corporation. Anong nangyari sa'yo? Pinahirapan ka ba? Sa pamilya Bo? Hindi. Mabait sa akin ang lola at asawa ko. Nabalitaan ko. Ang first love ni Master Xuan, ang Queen Jiang, ay bumalik na sa bansa. Tangtang, hindi. Dapat Star ang itawag ko sa iyo. Kung hindi ka lang sana umatras noon, ikaw na sana ang reyna ngayon. Ma, sasali ako sa singing competition. Ang pangarap ko. Bawal kang umalis. May nag-alok ng 100,000 para umatras ka. Hindi ako aatras. Ikaw, may sakit ang lola mo. Malaki ang gagastusin sa sakit. Ang 100,000 pisong ito maaaring makabili ng kanyang buhay. Gusto mo ba? Ang paghahanap ng pangarap ay para sa mayayaman. Ikaw na probinsya ng bata dahil lang sa nakakakanta ka ng ilang maliit na kanta. Gusto mo nang umakyat sa malaking entablado? Ang mga bituin at karagatan, hindi para sa iyo. Mayroon ka lang ng kasalukuyang mahirap na buhay. Sige, hukayin mo ang mga kamote sa bukid para sa akin. Tangtang, kunin mo ito. Naaalala mo pa ba kung paano pumanaw si Lola? Nakakita na ako ng pera. Pero ininom ni Lola ang gamot. Sabi niya hindi na siya magpapagamot. Ayaw niyang maging pabigat sa akin. Ayaw ng lola mo na maging pabigat sa iyo. Gusto niyang maging ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa entablado. Gusto niyang maging superstar ka sa sarili mong buhay. Tangtang, habulin mo ang pangarap mo. Mahal, anong ginagawa mo? Mahal ko, nakaalis ka na sa postpartum period. Pwede na akong matulog ulit sa kwarto. Mahal ko. Ang bango mo, mahal ko. Bitawan mo ako. Mahal, hindi mo ba ako namimiss? Ayaw mo bang bumalik ako sa kwarto para matulog? Ako, Mahal ko. Gusto kitang halikan. Hahalikan ko ang mahal ko. Ano ito? Umiiyak ang sanggol. Lola, titingnan ko po ang sanggol. Apo kong asawa, maaga kang magpahinga? Hayaang ang asawa mo na lang ang tumingin. Umalis ka na. Bilis, lumabas ka. Lola, sinasadya mo ba? Hindi mo pa rin makita? Malungkot ang asawa mo. Anong nangyari kay Tangtang? Ikaw na masamang bata, ikaw ang dapat tanungin. Ngayon, dinalhan ka ng asawa mo ng masarap na sabaw. Pagkatapos niyang bumalik, nalungkot na siya. Pumunta si Tangtang sa kumpanya? Mukhang may bumastos sa kanya doon. Ang apo kong asawa, lumakaki kasama si Lola sa probinsya. Dahil bata pa, madalas siyang inaapi ng iba. Hindi naman siya nagsasabi kapag binastos. Talaga? Kaawa-awa. Ikaw na asawa, dapat ay suportahan mo siya at maging kanyang walang hanggang sandigan. Alam ko na. Lola, bukas sa handaan, naghanda ako ng isang engrandeng proposal.
Sige, ito ay ayos na. Apo kong asawa, tingnan mo. Ito ang gown na inihanda ng asawa mo para sa iyo. Gown? Oo. Bilisan mo at magpalit. Maya-maya'y ihahatid ka ng driver sa handaan. Reyna Jiang, ngayon ang handaan na inihanda ni Master Xuan para sa iyo. Napakagarbo talaga. Si Reyna Jiang ang pinakamamahal ni Master Xuan. Siya si Master Xuan, ang babaeng mahal na mahal niya. Napakaganda. Bakit siya narito? Nahiya lang siya sa sarili niya. Ikaw ang pinakasalan ni Xuanze sa halagang 500,000 para magdala ng swerte. Ikaw ba ang nag-iisang ikinakasalan ni Xuanze sa halagang 50,000? Ako nga. Ang panlasa ni Xuanze, lalong lumalala. Paano niya nagustuhan ng isang ordinaryong tulad mo? Ang aming Reyna Jiang ay may napakagandang boses. Ngayon ay mayroon pang milyon-milyong tagahanga na super diva. Ano ang karapatan niyang ikumpara kay Reyna Jiang? Siya ay maswerte lang sa tiyan. Nagdadalang tao sa anak ni Ginoong Xuan at umangat na sa buhay. Minsan, ang pagkakaroon ng maswerteng tiyan, hindi ba isa ring uri ng lakas? Ito ang handaan na inihanda ni Xuanze para sa akin. Anong ginagawa mo dito? Siya? Siguradong nandito para tignan ang pagmamahal ni Ginoong Xuan sa Reyna Xiang. Hindi ko rin alam kung bakit ako ipinatawag ng asawa ko. Reyna Jiang, mamaya ay inihanda ni Ginoong Xuan ang isang engranding proposal. Mamaya, magpo-propose na siya. Talaga? Pinakasalan na ni Ginoong Xuan ang babaeng ito, tiyak na hindi siya magpo-propose sa kanya. Tiyak na kay Reyna Jiang magpo-propose si Ginoong Xuan. Kung gayon, hindi ba magiging ginangbo ang ating Reyna Jiang? Ganoon ba? Lintang, narinig mo ba? Ikaw at si Xuanze ay isa lamang aksidente. Hindi ikaw ang mahal niya. Ang mahal niya ay ako. Huwag kang magsayang ng oras dito. Umuwi na ang Reyna Jiang natin. Wala kang silbi. Hindi ka pa aalis? Simula nang magkasakit si Lola, hindi na ako kumanta. Ikaw, ang pagtugis ng pangarap ay para sa mayayaman. Ayaw kong maging pabigat kay Tangtang. Tangtang, maging sarili mong superstar. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang kalahok na numerong 04 star. Pakinggan mo ang aking boses. Malalaman mong naiba ito. Dumating si Ginoong Xuan. Xuanze, narito ka na. Nasaan si Tangtang? Kuya, hindi mo ba nakita si ate-in-law? Bakit pagdating niya, si Lintang agad ang hinahanap niya? Si Lintang na iyon, isa lang siyang walang kwentang asawa na pinakasalan para sa swerte. Hindi magugustuhan ni Xuanze ang babaeng iyon. Xuanze, pag-usapan muna natin ang tungkol sa kooperasyon. Kuya, sino ang kumakanta? Iyan ang tinig na hinahanap ko. Si Star iyan. Naku, Diyos ko, hindi kaya siya ang sikat na malambing na boses noong araw? Ang tagal na niyang nawala? Bakit bigla siyang lumitaw dito? Paano nangyari na siya? Noon, binayaran ko na siya. Para mawala na siya, bakit pa siya lumitaw muli? Kuya, yung boses na iyon, parang galing doon.
Ang ganda-ganda. Napakaganda talaga. Ang kanta, talagang hindi mapa... Mas maganda pa sa kanta ni Jiang Tianho. Sino ka? Sino ka? Ikaw pala? Tangtang. Nako. Kuya, ang bayaw ko pala ang hinahanap mo. Ang magandang boses. Tangtang. Ikaw si Star. Ako ito. Alam mo ba? Sa lahat ng mga taon na ito, hinahanap kita. Ngunit ang kapalit na nobya na ito, hindi ordinaryo, hindi walang silbi. Siya pala si Star. Sa harap ni Star, si Queen Jiang, biglang nawala ng ningning. Maaari nating pagdudahan ang pagkatao ng mayayaman, ngunit hindi nating pwedeng pagdudahan ang panlasa ng mayayaman. Hindi siya si Star. Bakit? Dahil noon, binayaran ko siya. Ikaw pala ang nagbayad sa nanay ni Tangtang noon? Ano ba talaga ang nangyari? Si Tangtang noon ay magpe-prepare para sumali sa kompetisyon. Ngunit si Jiang Li, binayaran ng nanay ni Tangtang para piliting umurong si Tangtang sa kompetisyon. Ate Jiang Li, ikaw ang nagplano sa pag-urong ni Star noon. Bakit mo ginawa iyon? Hindi ako. Kung hindi umuwi si Star, paano siya makakakuha ng unang pwesto at paano siya magiging reyna? Diyos ko, ganito pala, nakuha ni Queen Jiang ang kanyang titulo. Chuanze, pakinggan mo ako. Huwag mo nang ipaliwanag. Kakanselahin ng Bo Corporation ang pakikipagtulungan sa iyo. At kung paano mo pinilit si Star na umurong, ibubunyag ko sa media. Oras na para ibaba mo na ang titulo ng reyna. Chuanze, hindi mo ako pwedeng gawin ito. Sir Swan, pwede na kayong mag-propose. Chuanze, magpo-propose ka sa akin, tama? Xuanye, magpo-propose ka ba kay Jiang Tianho? Saan ka pupunta? Ikaw. Magpo-propose ka kay Jiang Li? Bibigyan ko kayo ng lugar. Ang pagbubuntis ay nagiging sanhi ng pagkalimot sa loob ng 3 taon. Maliit na bobo. Ano ang ibig mong sabihin? Jiang Li, mga mangmang ba kayo sa batas? Si Lintang ang aking asawa kung magpo-propose ako ulit sa iyo. Iyon ay isang krimen ng bigamya. Kung gayon, hindi mo gusto na mag-propose sa akin? Hindi. Xuanye, baka gusto niyang mag-propose kay Lintang? Pero Xuanye, hindi ba kasal na siya kay Lintang? Kinasal ako kay Lintang, ngunit gusto ko pa rin, sa harap ng buong mundo, na ibigay ulit sa aking asawa ang isang engranding proposal. Balasubas na bata, magaling. Pati si Ginang po dumating ng personal. Mula sa kung saan ka man lumabas, bumalik ka doon. Si Lintang, ang aking manugang, siya ang bilyonaryong manugang na nagbigay sa aming pamilya po ng 2 gintong apo. Ikaw, hindi ka karapat-dapat magbitbit ng sapatos niya. Lola Bo. Ilabas ninyo sila. Palayasin sa bahay ng pamilya Bo. Huwag. Huwag. Huwag po? Huwag po, Lola. Ngayon, magiging babala ito at ayaw kong may mang-api pa sa manugang ko. Kung hindi, ang kanilang nangyari ay mangyayari rin sa inyo. Madam Bo, Manugang, may lola kang sasaklolo sa'yo at may 2 apo pa. Tayong lahat ay magiging matibay mong suporta. Mukhang pinapaboran talaga ng kapalaran ng lahat. Kaya, buong tapang ninyong sundin ang inyong pangarap. Nasa susunod na kanto. Lang ang kaligayahan. Tangtang. Mula nang una kitang makita, minahal na kita. Pinahirapan ko ang sarili ko at pinagseselosan ko rin ang sarili ko. Sobrang saya ko na naging asawa mo ako. Magpakasal ka sa akin. Pangako mamahalin kita ng husto. pakasalan mo siya, pakasal ka sa kanya, pakasalan mo siya, pakasal ka sa kanya. Pakasalan mo siya, pakasal ka sa kanya. Pakasalan mo siya. Oo. Oh. Mahal, akala ko, magpo-propose ka sa iyong unang pag-ibig, si Jiang Li. Nagtrabaho lang kami, ang hindi kami nagde-date.
Hindi ko talaga siya gusto. Ikaw ang una ko. At ikaw lang ang nag-iisang taong minahal ko. Asawa, mahal kita. Ikaw din ang una kong minahal. Mahal? Mahal din kita. Bakit? Asawa, pwede na ba akong matulog sa kwarto natin ngayong gabi?